Good morning. Quick spin tayo dito lang sa malapit. Meron tayong purpose sa ride na to. Ito tayo sa Ray Bikes kung saan natin to tono last time. At syempre kung saan din natin nabili yung ating Tektro C550 na brakes. Yung ina-assemble pa lang natin tong bike. So purpose nito ay punta tayo sa Ray Bikes para tayo ay magpahalagay ng bike skin. Kasi wala na akong oras para bike skin ko ng sarili ko lang, kaya dali na lang natin tong ating bike skin film tapos pa-install na natin sa kanila. This time suot natin tong ating Ian Howe dry fit shirt na nabili natin sa Pedal Up na recently napuntahan natin. Ayan, so tara, larga na tayo. Dito muna tayo sa kung gastos. Parang 80. Bago tayo umalis, pakita ko sa inyo. Dito ko nilagay yung film. Tapos main reason bakit gusto kong ipa-bike skin to dahil dito, ayan o, nagagasgas na talaga siya. Nakikita nyo. Kaysa lumala, mas pangit kung talagang magkakaroon siya ng matinding gas-gas dahil dito sa cable na to. Then check natin kung pwede pa nilang gawa ng paraan na iksian o maiwasan na gumasgas yung ating brake cable dito sa frame. Other than that, kailangan na lang ni Kuro ng ligo. So tara, dahil mainit na. It's currently 7:34 AM. Dito na tayo sa may Gentry. Dito sa may Pure Foods. Kakaliwa tayo papasok. Kaya tayo na dito sa gitna. Ayan. Medyo mahaba-haba pa to hanggang doon. Pero syempre, pasok pa rin siya sa distance ng quick spin. Hindi naman naabot ng 100 kilometers. So 7:49 AM, dito na tayo sa Vista Mall Gentry. Tapos diretsuhin lang natin to. Medyo malayo talaga tong Ray Bikes or Ray Bike Shop sa bahay namin, pero worth it samahan every punta kasi napaka-accommodating nila, ang dali nilang kausap, tsaka asikasuhin ka talaga nila kapag nandun ka. Even though most of the time nag-i-inquire muna ako sa Facebook page nila, ang bilis nila mag-reply as soon as makita nila yung chat mo, magre-reply sila bago ako pumunta dito kasi medyo malayo. Ganun yung ginagawa ko, chat muna pagpunta kasi medyo malayo nga. Medyo may light traffic na dito kasi mayroong mga parting ginagawa yung kalsada. Medyo masikip din yung kalsada. Hindi katulad kanina na talagang maluwag. Malapit na tayo. Currently nandito na tayo sa intersection kung saan kapag tumanang ka, pasok tayo papuntang Open Canal. Malapit na tayo. At nandito na rin tayo sa exciting part. Meron ng light to moderate traffic. Isa rin to sa mga magagandang bagay sa bisikleta. Nakakapasok tayo sa gilid katulad ng mga motor, pero syempre mas manipis to sa motor kaya mas okay. Ayan, baka dyan nakawala tayo sa moderate traffic na yun. Ito na tayo sa medyo light traffic. Dami rin kasing ginagawa pa kalsada dito eh. Tsaka ang daming lusutan dito. Kaya parang kukongest siya dahil
ang daming pwedeng pasukan na mga kalye, lusutan kung saan saang lugar. Yeah, lapit na tayo. Dito na tayo sa huling intersection na matadaanan natin. Indication na talagang malapit na tayo. Ayan, pasok na tayo dito. Ayan, dito sa maliit na parang talipapa. Tapos papasok to sa subdivision. Ayan yung subdivision. No? Ayan, Kamachile subdivision. Bago, isang diretso lang tayo. Sa pinakadulo, nandun ng Ray Bikes. Ayan, dito na tayo sa Ray Bikes. Sarado pa eh. Kasi 9 AM sila nagbubukas. Pero, yan, okay lang na maaga tayo. Bili muna tayo sa tindahan. Almusal muna tayo. Walang mas malapit na kasundahan lang. Ngayon nagbubukas na ang Ray Bikes before 9 AM. Di naman ako masyadong matagal naghintay. 30 minutes early din kasi akong dumating bago yung opening hours nila. As advice din sa akin. Para daw mauna ako sa mga magpapagawa. Para din maiwasan na humawak ng grasa ang gagawa ng pag-bike skin. Dito pala sa Ray Bikes ay meron silang bike skin mismo na pwede nyo nang bilhin. Pero sa case ko, ang binayaran ko na lang ay labor. Dahil nakabili na ako online eh. Ang kaibahan lang, yung sa kanila ay cut na. Ang sa akin, hindi pa. Kaya medyo natagalan din si Kuya Baby dahil nagsukat at cut din siya bago pa ikinabit ang bike skin sa buong bike frame at fork ko. Di naman mandatory ang pagpapabike skin. Merong prefer nila na meron at may iba namang okay lang kahit wala. Pagdating sa akin, kaya naisipan ko din na maglagay ay dahil nga gumagasgas yung brake cable sa frame. At isa pa, sa klase ng kalsadang meron dito sa amin, di pa ganun katagal ang frame ko ay may ilang tama na to. Madalas sa down tube, kaya para lang maprolong ko yung ganda ng paint, nag-decide akong magpa-bike skin. Mas mura kasi ang mag-bike skin kumpara sa magpa-full repaint ng frame set. And finally, natapos din. Inabot din mga at least mga 2 to 3 hours yung pagkabit ng bike skin. At smooth naman yung gawa ni Kuya Baby, ang mechanic na on duty kanina na nagkabit ng ating bike skin. Ayan, pauwi na tayo. It's 11:50 at mainit-init na talaga. Papunta pa lang doon ay 15 kilometers, so we can expect that this ride will be a total of 30 kilometers. Kaya dire-diretso yun na natin to. Nakabalik na rin tayo sa highway. Ayan, makakauwi na rin tayo. Isang diretso na lang to. Inabot din tayo ng alauna kasi dami kong hinto gawa ng napakainit. Ngayon medyo mas malamig dahil medyo mas mabilis ang takbo natin. Yung pabalik kasi ng highway, meron siyang at least 1 to 2% gradient na tuloy-tuloy. Kaya problema lang natin itong mga ahon-ahon. Pero kaya-kaya na yan dahil meron tayong mga buwelo. Tunggahan na. Dalawang ahon pa. Doon na tayo sa pinakakanto after. Back sa 13. Yan, piling dalawang ahon na lang yan. At makakauwi na rin tayo. Grabe ang init. Finally, nandito na rin tayo sa pinakakanto. Ayan, parang naka-heat training na rin ako kasi grabe ang init. Tingnan natin kung ilan ang temperature. Naka 44 yung temperature. Nakauwi din tayo ng 112. Ayan, ito muna ang vlog natin for now. Thank you sa lahat ng mga nanonood at sumusuporta sa mga ginagawa natin. Don't forget to subscribe.
for more cycling vlogs and adventure. See you on the next ride, guys. Ingat. Woohoo! I'm back, Chewy boy.